Magandang araw, ako si Christian Esguera at ito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Tuloy-tuloy pa rin drama sa Senado. Sa pinakabagong episode ng Senate Flix, hinostage ni Senate President Alan Peter Cayetano ang plenary session nitong Lunes at Martes. Binoykot niya kasi 10 ng mga kasama niya sa slim majority ang session sa gitna ng banta na mapapalitan siya bilang Senate President. Namuti ang mga mata ng mga taga-minorya sa kahihintay sa session hall ng 2 araw pero walang quorum dahil no-show ang mismong taga-mayorya. Pero nitong Miyerkules, natapos na sa wakas ang Cayetano-induced paralysis. Bigla kasing sumulpot sa plenaryo si Senator Chis Escudero at dahil dito, nakabuo sila ng quorum of 12 na sapat para makapag-conduct na ng session ng Senado. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Agad na idineklarang bakante ang lahat ng posisyon. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Ibig sabihin, tanggal na sa pwesto si Cayetano. Itinalaga bilang acting Senate President at bagong Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Itinalaga rin bilang chairman ng Committee on Rules si Senator Juan Miguel Zubiri. Si Senator Erwin Tulfo naman ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Explain natin briefly ang legal basis kung bakit nagkaganito. Una, 10 na lang ang Cayetano block dahil nagtatago si Bato de la Rosa at arestado sa kasong pandarambong si Jinggoy Estrada. Ayon sa Supreme Court decision ng Avellino versus Cuenco noong nagka-power struggle sa Senado noong 1949, pwedeng 12 lang ang majority at hindi 13 kung may mga senador na wala na sa coercive power ng kapulungan. Ganito rin ang nangyari noong May 5, 2015. 12 lang ang present at may quorum dahil may 3 nakakulong at 4 naman ang may mga biyahe sa ibang bansa. Hindi ito may kakaila ni Senator Pia Cayetano, ang big sister ni Alan Peter Cayetano, dahil nandun siya sa sesyon noon. Ayon sa teorya ng win majority, pwedeng patalsikin ng 12 ang lahat ng opisyal ng Senado pati ang Senate President, pero hindi nila kaya maghalal ng bagong Senate President hanggat wala silang 13. Well, ginawa na ito ng bagong majority dahil mag-iikatlong araw na walang sesyon at malapit na ang tinatawag na sine die adjournment o ang break nila. Bawal sa konstitusyon ng 3 sunod-sunod na araw na walang sesyon at mag-adjourn ang Senado na hindi sinasabihan ng maayos ang House of Representatives. Pinaritan din ng mayorya ang handpicked Senate Secretary ni Alan Peter Cayetano at nagtalaga ng bagong Sergeant at Arms. Abangan kung sino ang next na tatalon at ang next na aarestuhin. Pero ayon kay Gatchalian, maliwanag na kasama na nila si Escudero. Pero ayaw pa rin patalo ng Cayetano block dahil kinabukasan, Huwebes, nagdao sila ng sariling Blue Ribbon Committee hearing, quote-unquote. Obvious naman ang objective, bigyan ng plataforma ang di umanay 18 ex-Marines para ma-amplify ang kanilang amazing maleta story na dati na nilang nilalako at kinuwestiyon ang kredibilidad dahil sa dami ng mga butas at inconsistencies. Kapansin-pansin din na hindi nabanggit ng mga testigo ni Cayetano ang pagkakasangkot di umano ni Senator Loren Legarda at Senator Mark Villar na nabanggit sa kanilang affidavit. Dahil baka alyado sila ni Cayetano ngayon? Kaya awkward itong sinabi ni Loren sa simula ng quote-unquote hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Kung hindi masyadong bumenta ang kwento ng 18 so-called ex-Marines at ang mga maletang dineliver nila di umano sa kung sino-sino, lalo silang naging discredited noong Huwebes. Lumabas lalo ang mali-maling information at inconsistencies sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay. Una, hindi pa congresswoman si Leila de Lima nung nabigyan di umano ng maletang may 5 milyong piso. Pangalawa, inabutan daw ng maleta ang aide ni Tito Soto hindi siya senador ng panahon na yon at patay na pala yung sinasabing inabutan ng pera. At hindi ka panipaniwala na naambunan daw ng pera yung mga investigador ng ICC na nagpunta dito noong 2023. Halagang 50 to 60 million na kinonvert daw sa dollars sa money changer. Wala ring simbahan ng Society of the Divine Word o SVD sa Mindanao Avenue sa Quezon City kung saan inabutan daw ng pera si Father Flavio Villanueva, isang pari na kilalang human rights defender. Paglilinaw din ng Philippine Navy, hindi naman daw lahat ng mga humarap sa Senado o yung nagpapakilalang 18 Marines
ay talaga naging miyembro ng Philippine Marines. Yung iba naman daw, dishonorably discharged. Obviously, the whole thing was used to try to drag into the mud the ICC trial of former President Rodrigo Duterte and smear the reputation of many politicians while propping up the failed Senate presidency of Cayetano. Sobrang nakakahilo ang spin na pasugod tuloy si Congressman Pipito Alvarez sa Senado para i-deny na tumanggap siya ng maleta. Ang sabi niya, inoferan siya ng kampo ni Mike Defensor na i-endorso ang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaso, nag-no si Alvarez. Pagkatapos daw noon, bigla na rin daw naisama ang kanyang pangalan doon sa maleta story ng so-called 18 Marines. Ika nga ng isang kasabihan, tell that to the Marines. Punta naman tayo kay Senator Rodante Marcoleta na humirit na marami o halos lahat daw ng media ay bayaran. Agad naman itong pinalaga ng Senate media. Ayon sa kanila, Marcoleta's statement unfairly maligned media workers who risk intimidation, harassment, and even their lives to inform the public and hold the power accountable. Sinagundahan ito ng Presidential Task Force on Media Security na nagsabing kung wala siyang resibo, dapat ito mag-retract at mag-apologize. Sabi ni Marcoleta, he didn't mean it daw, pero inungkat niya ang kanyang dati ng reklamo sa media na magsalita siya sa isang rally na Iglesia de Cristo noong January 2025. Hindi man lang daw kasi nabanggit ang pangalan niya sa Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Hindi lang si Marcoleta ang nag-rant sa media. Si Alan Peter Cayetano naman, nagpakuha pa ng mga dyaryo, inisa-isa ang mga broadsheet at nagreklamo na bakit daw hindi inireport ng halos lahat ng dyaryo na siya pa rin ang Senate President. What's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? Konting journalism lesson. Sa newsroom, may tinatawag na editorial judgment. Call na po ng mga editor kung newsworthy ba ang isang statement o event. Pwede naman sila mag-FB Live o lumitaw na lang sa friendly media kung gusto nila. Kaso tila meron silang Jollibee syndrome. Yung tipong gusto nila, sila yung bida sa storya. Kung ganon, magtayo na lang sila ng kanilang sariling news outlet o mag-vlog na lang. Total, mukhang eksperto naman dito ang bida-bidang si Cayetano. Samantala, sa Facts First this week, nagbabala si Senator Tito Soto ng isang nightmare scenario sakaling mas marami pa mga senador ang maaresto. Ngayon nagtatago pa rin si Bato de la Rosa at naaresto na si Jinggoy Estrada, maaaring sumunod naman si Senator Joel Villanueva dahil sa flood control issue at si Marcoleta dahil sa nakapintong plunder case kaugnay sa campaign funds sa kanyang tinanggap nang siya'y kongresista pa. Si Senator Robin Hood Padilla naman may kinakaharap na reklamong obstruction of justice dahil sa pagtulong niya di umano sa pagtakas ni Bato. Habang si Bongo naman ay baka magkawarantin sa International Criminal Court. Of all the questions you posed tonight, that one is a nightmare. I can only describe it as a nightmare. I hope it does not happen. Confident si Soto na kayang i-unify ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng Senado sa kabila ng mga kontrobersya na ito. Martes, sa botong 265 in favor, 14 against at 8 abstention. Pinatalsik ng House of Representatives ang congressman mula sa Dasmariñas, Cavite na si Kiko Barzaga. 2 beses nang nasuspend si Barzaga sa asal pusa at kung ano-ano pang kalokohan na ginagawa niya sa social media. Inirekomenda ng Ethics Committee ang expulsion due to repeated misconduct, disruptive physical behavior in the session hall, and inflammatory social media posts. Samantala, nasanksyon na naman ng reprimand at voluntary community service si Quezon City Representative Bong Suntay. Ito ay dahil sa kanyang pambabastos sa aktres na si Ann Curtis. Kailangan din niya umattend ng gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality at mag-issue ng public apology kay Ann Curtis at lahat ng kababaihan. Miyerkules, inaprubahan ng House of Representatives sa third and final reading ang panukalang batas laban sa political dynasties.
Sa botong 267 na pabor, 20 tutol at 7 abstention, pumasa ang House Bill number 8389, ang Proposed Anti-Political Dynasty Act. Ang layunin ng panukala, ipagbawal ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions ng mga magkakamag-anak sa loob ng parehong political jurisdiction. Kabilang dito mga mag-asawa, magulang at anak, at iba pang kabilang sa second degree of consanguinity and affinity. Pero babala ng mga kongresistang tumutol dito, watered down o pinahina ang bersyon na ito. Ayon kay Congresswoman Leila de Lima, walang ban sa succession o yung paghalili ng kamag-anak sa nakaupong kamag-anak sa isang pwesto. Babala rin ni Congressman Chel Jokno, magkakaroon pa rin ng concentration of power dahil lumalabas na pwede pa rin maupo ang magkakapamilya sa iba't ibang posisyon basta hindi sa isang political jurisdiction. Kunwari, sa iba't ibang distrito sa isang probinsya. Malinaw ang leksyon ng linggong nagdaan. Sadyang may mga politikong handang sirain o ibagsak ang buong institusyon sa ngalan ng ambisyon at kapangyarihan. Mga walang pakialam kung sumadsad ang reputasyon at kredibilidad, halimbawa ng Senado, basta sila pa rin ang namumuno o nasa kapangyarihan. Ang masama pa, pinalalabas nila na sila ang tama at tila may basbas pa ng Panginoon ang kanilang mga ginagawa kahit malinaw na mali. Walang humpayang pag-quote sa Biblia para pagmukaing tuwid ang isang bagay na baluktot. Panahon na para iwaksi yung mga ganitong politiko. Huwag nyo nang iboto sa susunod na eleksyon. Pero ngayon pa lang, panagutin na natin sila. Ako po si Christian Esguera. Laging tandaan, facts first.